Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay De Guzman JP at shoutout kay Kram Zuzi. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang marinig ito, agad na nakaramdam ng hindi kapanipaniwala si Han Sanchen. Halos kasabay nito, sinabi niya kay Qin Shuang, floor sweeper. May isa o isang tao lamang na maaaring makipagkita sa nakatatandang kapatid na babae ng militar na si Qin Shuang sa tuktok ng Kishan at labanan ang tinatawag na pinakamataas na apoy na may personal na kakayahan, iyon ay, ang floor sweeper na nagturo sa sarili sa simula. Ngunit ang isang bagay na hindi pa rin maintindihan ni Aaron ay bagaman ang matanda na nagwawalis ng sahig ay alam din ang aklat ng langit, madalas silang magkasama kapag tinutulungan nila siyang buuin ang kanyang katawan. Ngunit ang esensya ng problema ay, paano siya nakapasok sa aklat ng langit nang hindi niya nalalaman? Isa pa, hindi mo pa nahahanap. Ano ang layunin ng kanyang pananatili sa aklat ng langit? Sunod-sunod na tanong ang biglang bumangon sa isipan ni Aaron, bahagyang sinabi ni Qin Shuang, kung libre ka, mas mabuting suriin mo ito. Hindi ako sigurado kung siya iyon. Tumanggaw si Aaron. Malalaman niya ang tungkol dito. Gayunpaman, ang pangunahing prioridad ay hindi ngayon, dahil sa huling pagsusuri, ang matandang walis ay hindi nangangahulugan ng anumang pinsala sa kanyang sarili, ngunit isa pang bagay ang papalapit sa kanya ng may panganib. Halos magkasabay silang nagkatinginan ng isang mata. Gumalaw si Aaron sa kanyang kamay, at agad na lumitaw ang Skyfire Moonwheel. Pinatay din ni Qin Shuang ang demonyong espada ng diretso sa cabin ng hindi nag-iisip. Sa tahimik na pag-unawa at pag-unawa ni Aaron sa Aaron, alam ni Qin Shuang na ang pinakamalaking bagay na maitutulong niya sa Aaron ay ang protektahan si Ivory. Boom! Biglang yumanig ng malakas ang barko, at yumanig ng malakas ang lahat ng tao sa barko. Ang mga may mas mababang marka ng pag-aayos ay itinapon pa sa lugar at nataman ng husto ang barko. Narinig ni Soyan at Leivzo ang balita at nagmamadaling lumabas ng silid. Halos hindi namamalayan, tumakbo ang dalawang babae hanggang sa ibaba ng pantalan. Halos lahat ng ilalim na layer ng pantalan ay mga craftsman, na hindi lamang tinitiyak ang pagmamanupaktura at produksyon na kinakailangan sa isang partikular na barko, ngunit tinitiyak din ang pagmamaneho at pagkakakilanlan ng direksyon ng buong barko. Para sa buong flower boat, kahit na ang ilalim ng dock ay may pinakamababang posisyon sa flower boat, ito ang puso ng buong flower boat. Hindi nakakagulat, ang dalawang babae ay may dalang enerhiya sa kanilang mga kamay, at pagkatapos ay mabilis na inilabas ang pinto ng Dharma. Matapos pansamantalang patatagin ang lahat, sumugod din ang isang grupo ng mga katulong at kasambahay ni Soyan. Magkasama, muli silang naglabas ng napakalaking enerhiya ng Dharma, tulad ng paghagis ng espongha upang protektahan ang lahat ng mga manggagawa. Kadalasang naglalakad sa disyerto, hindi maiiwasang makatagpo ng lahat ng uri ng kritikal na sitwasyon, na madaling mahawakan ng ilang kababaihan. Halos kasabay nito, tumakbo din ang Pangolin sa kubyerta at tumulong sa Aaron. Dumating na si Qin Shuang sa silid ni Ivory mula sa attic. Halatang natakot si Ivory dahil sa biglaang marahas na pagyanig. Hinawakan niya ng mahigpit si Han Nayan at lalabas na sana, nang makita si Qin Shuang, nagmamadaling sinabi ni Ivory, Elder Marshal Sister, ano ang nangyari? Hinawakan ni Qin Shuang ang isang mahabang espada at umiling, hindi ko alam. Mukhang nag-aalala si Ivory. Nang makitang walang tao sa likod ni Qin Shuang, nag-isip siya sandali at sinabing, Aaron, kahit na pribadong sinabi ni Leivzo sa kanyang sarili na ang bangka ay Aaron S., ngunit si Ivory ay walang anumang pagtutol sa kanyang puso. Hindi niya mahal ang Aaron, ngunit, hindi ko alam, ngunit, sinabi ito ni Qin Shuang, at ang kanyang mukha ay medyo natigilan. Nang marinig ito,
Ang mukha ni Ivory ay tila papel sa mahabang panahon, at kahit na ang mga luha ay pamatak sa mga mata ni Qin Shuang. Noong umiinom kami ng tsaa, biglang yumanig ang bangka, tapos Aaron siya. Nahulog siya sa flower boat, ano? Mababaliw na sana si Ivory nang marinig niya ang balita, at nagmamadaling lumabas ng cabin. Hinawakan ni Qin Shuang ang braso ni Su Yingxia, pagkatapos ay humiling, apurahan ang sitwasyon. 3,000 tao ang haharap dito, at bababa ako para protektahan ka. Natigilan si Ivory, na nagpapakitang gusto lang subukan ni Qin Shuang ang kanyang sarili. Medyo nagpaalam siya. Ayaw niyang makita niya ang nag-aalala niyang modelo. Nang medyo stable na ang mood niya, bumulong si Su Yingxia, Elder Marshall's sister, kaya kong pangalagaan ang sarili ko at si Nayaner. Pumunta at tumulong sa Aaron. Ngumiti si Qin Shuang at tumingin kay Ivory, dahil kinakabahan ka, bakit mo siya kakausapin? Tumangala si Ivory at tumingin sa Qin Shuang saglit. Gayunpaman, halos sa oras na ito, isang mas marahas na pagyanig din ang umaatake. Boom! Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Pagkatapos, sa marahas na pagyanig, halos mahulog sila sa lupa, ngunit sa pamamagitan ng bintana, malabo nilang nakita ang isang malaking bagay na lumalabas sa lupa at direktang umaatake. Bagamat napakaliit ng bintana para makita kung gaano ito kalaki, malinaw na mahulaan ito ayon sa tumataas na bilis nito at sa oras na dumaraan sa bintana na ang volume ng taong ito ay hindi mas mahina kaysa sa buong malaking flower boat. Sa sandaling ito, hindi banggitin si Ivory, maging si Qin Shuang ay hindi maiwasang makaramdam ng takot. Elder Marshall Sister Qin Shuang, wala akong oras para magpaliwanag sa iyo. Magmadali kang tumulong sa Ivory. Kahit anong gawin nila ni Ivory, ang hiling ni Ivory ay maging masaya siya. Kung may ma-accident ang 3,000, si Ivory hindi na mabubuhay. Nagmamadaling sigaw ni Ivory, sinusubukang itulak si Qin Shuang palabas ng bahay at hinayaan siyang magmadali upang tulungan si Han ng 3,000. Itinulak ni Qin Shuang si Ivory palayo at niyakap ng mahigpit ang kanyang balikat gamit ang dalawang kamay, huminahon. Pagkatapos noon, nang medyo stable na ang mood ni Ivory, positibong sinabi ni Qin Shuang, may idea ka na, paano kung Aaron? Kung may mangyari sa iyo, sa tingin mo ba mabubuhay ang Aaron? Alam mo ba, huwag mong sabihing patay ka na, alam mo ba kung paano siya pumunta dito nung nawala ka? Ang walang dugong Firestone City ay nakipaglaban sa 3 puwersa ng walang hanggang sea area at sinusuportahan ang pamilya na may isang tao. Kahit na nakulong siya ng higit sa 100,000 katao, hindi siya natakot, para lang ipaghiganti ka at itanong kung nasaan ka. Alam mo ba na ang mga espiritu ng Aaron ay namatay sa laban ng iyon? Kung hindi dahil sa tulong ng isang eksperto, sina Ivory at Aaron ay namatay. Malamig na napag-alitan ni Qin Shuang, at ang mga luha sa kanyang mga mata ay patuloy na bumagsak ng hindi namamalayan. Patay. Napatulala si Ivory kay Qin Shuang. Tiningnan niya ang kabayanihan at nakita ang Aaron na kinubkob ng daan-daang libong tao. Kahit na dumating siya sa disyerto na ito, siya ay para sa iyo. Sinunod niya ang utos ni Lu Roxen, pumunta sa malayong hilaga at pumunta sa malalim na kuweba ng Diablo. Hindi niya gusto ang buhay niya para sa iyo. Ano pa ba ang gusto mo sa akin, sabihin? Ivory, naiingit ako sa iyo. Naiinggit ako sa iyo na nasa iyo ang lahat ng pag-ibig ng Aaron, at wala kang ibang mahal. Bakit? Bakit kailangan mo siyang guluhin? Umiiyak si Qin Shuang kay Ivory. Gusto niyang gisingin si Ivory sa pamamagitan ng pagsaway. Bagamat mas mabuti ang relasyon sa pagitan ni Ivory at Aaron, mas nangangahulugan ito na malabong makasama ni Qin Shuang si Aaron. Gayunpaman, ayaw niyang mawala ang Aaron. Gusto lang niyang makitang masaya si Aaron. Sa makatuwid, hindi pa rin nagsisisi si Qin Shuang kahit na wala siyang pagkakataong magpakailanman. Luha rin si Ivory sa ilalim ng ulan, bahagyang humikbi siya. Nang marinig niya ang ginawa ng Aaron para sa kanya, hindi siya natinag. Maraming bagay ang hindi mo alam. Walang magawa si Qin Shuang. Sa pagkakataong ito, hindi lang Aaron katao, pati na ang mga sumusubaybay sa kanya, ang nakakaintindi talaga na muntik na silang mamatay, pero wala silang buhay. Sa partikular, alam kong wala siyang silbi kahit may palakol na si Pango ngayon. Kung pupunta siya, mas
pero mas pinipili ko pa rin na sumama sa kanya at ipagkatiwala ang buhay na ito sa kanya ng buo, hindi lang dahil gusto ko siya, hindi lang dahil naaawa ako sa'yo, kundi dahil, nang pinag-uusapan ito, seryosong tumingin si Qin Shuang kay Ivory, higit pa dahil ang gusto kong makita ay ang pagmamahalan ninyong dalawa habang buhay. Buong buhay niya, biglang nadapa si Ivory. Tinitigan niya si Qin Shuang sa isang tulala, hindi niya akalain na malilimutan ni Qin Shuang ang kanyang buhay para sa kanyang sarili at kay Aaron. Nagulat siya, naantig, ngunit ang lahat ng uri ng emosyon ay tumama sa kanyang puso ng ilang sandali, mga braso at lumuluha sa oras na ito. Siya ay nasa atak sa tuktok ng barkong Han Sanchen, marahan na hawak ang moonwheel ng langit na apoy at ang Jade Sword, halos nang sumugod ang higanti. Ang buong tao ay napaatras si Boom, ang mga kilay ni Han Sanchen ay mahigpit na nakalok at nakatitig sa higanteng nasa harapan niya. Storytelling channel sa YouTube. Anong klaseng halimaw ito? Sa haba na mahigit 10 metro at ilang metro ang lapad, para itong higanteng alupihan, at ang daan at libong talampakan nito ay mahahabang espada na parang hangin. Ang kanyang ulo ay parang baluti na bakal, na may dalawang malaking forceps. Kahit walang buwan ngayong gabi, malamig pa rin ang liwanag sa ngipin niya. Ito ay tumingin sa Aaron covetously. Bagamat napakaliit ng mga mata sa magkabilang gilid ng kanyang ulo, ang malaking bibig sa ilalim ng kanyang mga pincers ng ngipin ay nagsasabi na hindi siya magaling. Umuungol. Ho! Halos kasabay nito ang galit na dagandong, ang mga kasukasuan nito ay gumawa ng pangit na tunog, ngunit ang malaking katawan nito ay direktang sumugod sa Aaron. Aaron ay tumalikod at nagtago. Agad na pinaikot ng Skyfire Moonwheel ang mga blades sa magkabilang gilid ng Jade Sword. Sa pag-atake ng Aaron, ang Skyfire Moonwheel ay nagsunog din at kuryente sa lakas ng kulog, nakipagtulungan sa Jade Sword at nabasag ang ulo ng higanteng insekto. Bang! Sa isang malakas na ingay, na may kapangyarihan ng Aaron, ang Jade Sword at ang baluti sa ulo ng higanteng insekto ay nabasag sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, ang baluti ng higanteng insekto ay tila napakatigas. Hindi lamang ito nagkaroon ng kaunting reaksyon ng sakit, ngunit umungal, bahagyang nakatagilid, at ang paa ay direktang sinaksak ang Aaron. Natural, ang Aaron ay hindi maaaring saksakin. Nang siya ay umatras, ang paa ng insekto ay direktang binasag ang makapal na rehas na may diameter na halos 10-10 sentimetro sa barko. Pagkatapos ay ang 1,000-foot bug ay sumugod patungo sa Aaron. Ang mga ngipin ni Aaron ay nagsara ng mahigpit, ngunit hindi siya natatakot sa 1,000-foot bug, ngunit ang problema ay ang taong ito ay masyadong mapanira. Kung nakipag-away pa siya sa kanya, ang buong tuktok ng flower boat ay kailangan niyang sirain. Gayunpaman, ang taong ito ay nakasuot ng baluti. Bumaba man siya gamit ang kanyang espada, manhid pa rin siya, ngunit hindi man lang nasaktan ang lalaking ito. Alam mo, gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ng Aaron. Gayunpaman, kahit na ikaw ay isang piraso ng bakal, tiyak na gagawin kitang tinunaw na bakal, 72 way sword technique. Sa sandaling bumagsak ang boses, binago ni Aaron ang hugis ng kanyang katawan, humawak ng Jade Sword, at direktang umatake ng may kakaibang kakayahan sa katawan. Sa pamamagitan ng Aaron's Taisho Divine Step at 72 way sword technique, pabayaan ang isang halimaw na may medyo mabagal na pagkilos, ang opens iba ng Aaron ay hindi kailanman magdurusa kahit nasa harap ng tunay na Diyos ng mundo. Kakaiba ang kakaibang insektong ito. Ang kanyang baluti ay hindi masisira. Bagamat magulo siya sa tunggalian sa Aaron, dinala niya talaga ito. Lumabas ka. Sa sandaling uminom siya ng mahina, pinutol ni Aaron ang daan-daang mga espada sa kakaibang insekto, at ang bibig ng tigre na may espada sa kanang kamay ay bahagyang namamanhid. Gayunpaman, kahit na ang halimaw ay hindi nasugatan, ito ay patuloy na inaatake ng Aaron, ngunit hindi nito nataman ang World Universe at Kyuso, na nagpagalit pa rin dito. Nang makitang binawi ni Aaron ang kanyang espada at, makatakas, sinong halimaw ang pinakawalan siya ng ganon kabilis? Sa malamig na dagandong, direktang hinabol ng halimaw ang Aaron. Nang ang isang tao at isang halimaw ay bumagsak sa lupa, ang bulaklak na bangka ay patuloy na nagmaneho ng mabagal pasulong. Pagkatapos ng ilang pag-ikot, gamulong ang alikabok at usok sa lupa. Bahagyang tumayo si Aaron mula sa alikabok at usok, tiningnan ang halimaw na daan-daan o libo-libong beses na mas malaki kaysa sa kanyang sarili, at malumanay na ngumiti.
Nagtagumpay siyang pangunahan ang lalaking ito palabas. Iyan ay isang magandang bagay. Munting alupihan, hindi madali para sa iyo ang Magsanay, kung masunurin kang bumaba sa pwesto, hindi kita mahahanap sa pagkawala ng Huajo, ngunit kung hindi ka makikinig, ang mga mata ni Aaron ay nagpakita ng malupit na intensyon, ang Skyfire Moon Wheel ay biglang nakakabit sa Jade Sword, at ang pula at asul na liwanag ay bahagyang nanginig, na handang umalis anumang oras, gayunpaman, kahit na ang mga salita ay nakadirekta sa alupihan, ang mga mata ni Aaron ay patuloy na lumingon sa paligid, malinaw. Ang biglaang paglitaw ng gayong hindi masusugatan na halimaw sa disyerto ay halatang hindi kasing simple ng kanyang malas, di nagtagal, si Aaron ay gumuhit ng panunuya mula sa sulok ng kanyang bibig, lumabas ka, napakainit ng temperatura sa mundo ng disyerto, mas hindi komportable sa buhangin, anyway. Pawis na pawis ako kapag nakatayo ako dito. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang Aaron ay daan-daang metros sa paligid, biglang nagkaroon ng ilang pagsabog, at 12 ng mga taong nakaitim ang tumalon. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!